Kamustahin naman natin ang pinakasariwang sitwasyon sa simbahan ng Quiapo kung saan nakagayak na ang ilang replika ng itim na Nazareno. May ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Pia, alam mo sa Huwebes pa, no, yung mismong kapistahan ng itim na Nazareno, pero ngayon pa lamang dito sa Quiapo Church, ramdam na yung kasiyahan ng mga deboto. Alas 2 kasi ng hapon mamaya ay magsisimula na itong prosesyon ng mga replika ng itim na puon. Kaya kung makikita mo dito sa likuran ko sa ngayon, ako napakarami na halos mapuno na itong Plaza Miranda, nitong iba't ibang mga uri ng mga replika. Karamihan dito, Pia, galing sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Merong mga nakausap tayo galing ng Caloocan, merong mga galing ng Botas, pero ang isang common denominator kasi sa kanila dito ay minsan sa kanilang buhay tumira sila dito sa Quiapo, kaya nga marami sa kanila ay syempre kinalakihan na yung pagiging deboto ng itim na puon, at saka depende rin kasi, Pia, dun sa uri ng kanilang hanap buhay yung kanilang ginagawang imahe o improvement dun sa imahe ng itim na puon, yung replica nila. May mga nakita tayo kanina nakasakay dun sa bangka, merong iba nakasakay sa karo na bubuhatin. Kumbaga iba't iba kasi yung ginawa nilang paraan, at talaga naman mga nakausap natin kanina, iba yung pag-iingat din yung ginagawa nila dun sa mga replika. Pinupunasan, pinapalitan nila ng damit regularly, ano? At yung iba sa kanila, mga 30 years na yung pag-aari nila dito sa mga replika na ito. Ginawa ito ng simbahan ng Quiapo, ano, para nang sa gayon ay hindi na maging sobrang crowded yung magiging prosesyon ng itim na Nazareno sa darating na Huwebes. Kaya ang hinikayat nga nila na lahat ng mga may-ari ng replika ay iprosesyon na. Meron pa ho kayong oras dahil alas 2 pa naman ng hapon magsisimula itong prosesyon ng mga replika. Banggitin ko lamang, Pia, itong daraanan ng prosesyon. Magmumula rito sa Plaza Miranda ay kakaliwa sila sa bahagi ng Quezon Boulevard. Diretso, kakanan sila hanggang Recto Avenue, kakanan ulit sa Loyola Street, kakanan sa Bilibid Viejo, sa bahagi ng Puyat Street, kakaliwa sila sa Guzman Street, kakanan sa Hidalgo Street, kaliwa sa Barbosa Street, kakanan sa Globo de Oro Street, kanan sa Palangka, kakanan ulit sa Villalobos hanggang sila ay makabalik dito sa Plaza Miranda. Mas maikli itong ruta na ito, Pia, ng prosesyon ng replika, at inaasahan na mga bandang mga alas 8, alas 9 matatapos na rin itong kanilang prosesyon. Sa ngayon, karamihan sa mga nandito ay yung iba nakita natin nagkakasiyahan, may mga kumakain dahil oras ng pananghalian sa ngayon, at marami sa kanila ay alas 7 pa lamang ng umaga nandito na para nang sa ngayon maging maayos din yung pagkakasunod-sunod ng prosesyon. Sa ngayon, Pia, nakikita natin daloy ng trapiko dito. Tuloy-tuloy pa naman. Meron tayong mga nakita na mga nakabantay, ano, na mga taga Manila Traffic Bureau. At sa ngayon, 2-lane passable, ano, itong harap, itong gilid ng Quiapo Church, at merong mga nakakordon dyan ng mga tagapagbantay para nang sa gayon yung traffic ay maging tuloy-tuloy pa rin at hindi rin makaabala. Mamaya, Pia, ay yung kanilang gagawin dito pagsimula ng parada ay lilinya sila sa labas, ano? Lahat ng mga nandito sa loob ng Plaza Miranda ay lilinya na sila palabas, at inaasahan na magsisimula yan alas 2 ng hapon. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda ng pamunuan ng Quiapo Church, ano? Kaugnay sa gagawing traslasyon naman sa darating na Huwebes. Kinlear na nila yung mga kalsada. Kanina ay nagkaroon na, binakbak na nga ng DPWH, katuwang MMDA, yung portion sa pagbaba ng Jones Bridge para nang sa gayon matanggal yung island doon para maiwasan din daw yung aksidente sa darating na traslasyon, para maiwasan din na meron pang matapilok doon dahil merong island doon sa gitna. Sa ngayon ay wala pang misa, pero tuloy-tuloy lamang yung pagdarasal din ng mga deboto sa loob naman ng simbahan ng Quiapo. Yan muna ang pinakasaruyong balita mula pa rin dito sa Quiapo Church. Balik sa iyo, Pia. Steve, yung mga kabilang dun, or yung mga sasali doon sa prosesyon ng mga replika, nagpaparehistro ba sila, or kahit sino ay talagang pwedeng sumali at pwede, basta meron kang dala na imahe ng itim na puon na Nazareno? Iba't iba, Pia, walang kinakailangan pagpapalista dito. Basta kung meron kang imahe at gusto mong isali, at hindi nagsisimula yung prosesyon. Hanggang ngayon, nakikita natin may mga dumarating pa, napupuno na nga yung gilid ng kalsada. Ito, sa ngayon, parang yung portion kanina na 2 lane, ngayon medyo naokupahan na rin ng mga deboto. So, kung sino yung mga may replika, kahit gaano karami, hinikayat sila na magprosesyon na ngayon para nga hindi na sila makadagdag pa dun sa
volume para bumagal yung prosesyon na gagawin naman sa Huwebes, Pia. So Steve, kamusta yung seguridad? Hindi lang dyan sa mismong paligid ng simbahan, no? Kundi pati na rin doon sa buong paligid ng Quiapo dahil alam naman natin, syempre, uusad din no, yung prosesyon na yan. Tama ka, Pia. Alam mo, dito sa Quiapo Church, meron silang 50 CCTV camera. So nababantayan yung seguridad dito. Nakita natin may mga pulis sa paligid nito. May mga pulis na nakakalat. Iba't ibang strategic location sila para nang sa gayon mabantayan itong mga magpoprosesyon. At bukod doon ay merong command center itong Quiapo Church para nang sa gayon ma-monitor nila yung lagay ng mga deboto dito sa Plaza Miranda hanggang sa paligid ng Quiapo Church at masiguro nila na walang untoward incident na mangyayari, Pia. At Steve, meron bang, kamusta yung signal no, ng mga telcom dyan? Dahil alam natin na nung nakaraan, nagkaroon ng mga hirap tayo sa signal dahil may mga signal jammers. Ganito rin ba yung sitwasyon ngayong araw or inaasahan sa mga susunod na araw? Alam mo, natanong din natin yan kahapon sa Manila Police District. Ang sinabi nila, wala naman daw silang nakikitang threat. Kasi ginawa lang nila yan in the past dahil meron daw mga threat. Pero sa ngayon, ito yung cellphone natin, meron pa naman, mataas naman yung signal. So walang cellphone jammer sa ngayon. Hindi lang natin malaman kung sa mismong araw ng kapistahan, kung merong biglaan na mamonitor itong mga otoridad, posible raw gawin yan. Pero hanggat wala naman, ay wala naman silang nakikitang pangangailangan. Yeah. At Steve, doon sa live na video mo, nakikita natin may ilang mga dayuhan na nariyan. Marami na ba mga turista ang pumunta dyan? Naku, Pia, alam mo, pagbaba mo dito, may mga makakasalubong kang mga turista at parang amazed na amazed sila sa kakaibang debosyon ng mga kababayan natin. At syempre, natutuwa sila. Yung iba, nakita ko kanina, nagpapalitrato pa dun sa mga imahen. At ang sinasabi nga ng Manila Tourism Office, plano nila sa susunod na taon, yung mismong prosesyon ng Itim na Nazareno ay gagawin nilang international pilgrimage na site itong pagdiriwang na ito para nang sa gayon yung mga Katoliko sa ibang bansa o yung mga foreigner man o mga Pilipino magkaroon sila ng pagkakataon na maging kabahagi nitong prosesyon ng Itim na Nazareno, Pia. At Steve, ito kasi parang nadaanan lang ng camera habang nagsasalita ka rin. No? Parang nakita namin yung isang cruise umiilaw. May mga ganyang gimmick ba dyan sa na nakita? Na nakita mo? Iba-iba talaga, Pia, sabi ko nga sa'yo, yung paghahanda nila dun sa kanilang mga karosa, talaga namang magarbo. Yung iba, yung pinalilibutan ng bulaklak, yung iba, gaya ng binanggit mo, may mga ilaw pa. Kasi mahalaga daw sa kanila yan. Yung iba nga, nakausap ko kanina, Pia, yung kanilang mga poon, mga nasa 50,000, pinag-iipunan talaga nila para nang sa gayon maging maganda rin dahil paniwala nila may hatid na swerte ito sa kanila, hindi man sa pera kundi sa kanilang kalusugan, Pia. Alright, Steve, maraming salamat sa iyo. Si Steve Dailisan po live mula sa Quiapo Church.